Yo, what's up sa inyo mga tol? So for today's video, check natin yung dumating sa ating parcel. Bali, order tayo ng Moto-Wolf na cellphone holder. So papalitan na natin yung luma na nakakabit sa ating motor. Yung in-order nga pala natin is yung upgraded version, then quick release na siya at saka yung may lagayan ng camera. So yung nakalagay sa box is yung manual natin. Then ito yung phone holder na bago. Mas malaki siya doon sa makakabit sa motor natin. Then ang kagandahan kasi nito is yung may dampener na yung kanyang kanya mismong phone holder. So mas less na yung ano na tawag dito, stress sa mga sensor or sa camera na cellphone natin. Ayun, di ba? Then ang kagandahan dito is meron na rin siyang lagayan ng action cam. So mas mapapadali na yung mounting ng camera natin. Hindi na tayo bibili ng extra na mount. Then kaibahan nito doon sa luma, ito parang may mga dotted parts or di ko alam kung anong term na pwedeng gamitin. So mas maleles yung, kumbaga kahit mahigpit na siya, hindi na siya basta iikot dun sa motor natin. So mirror type pa rin yung order natin kasi wala naman tayong paglalagyan ng clamp. Then anti-theft, ito yung parang susi niya. Then ito yung stem tsaka yung ilalagay doon sa ating side mirror. Then yun lang yung laman ng box. Salan. Yan, sorry guys, nasa tindahan kasi tayo kaya expect nyo na medyo madidelay yung video natin. Nagbabantay kasi tayo. Then medyo maingay. So, eto. Try natin na assemble to. Ito yung parang stem nya, oh. Alloy. Then mas mabigat siya dun sa previous na nakakabit sa, or yung sa gamit natin yung nakakabit sa motor natin ngayon. So bali sa pagkakabit natin kasama yung washer tsaka itong part na to. Kasi ito yung pagkakabitan ng parang anti-theft natin. Ito yung magiging knob niya ng panghigpit at yung pagluwag. Okay, gets. So ayan. Pagka shoot nyo, yung dalawang spring sa gitna, meron naman yung lagayan dyan. Then insert nyo lang itong tornilyo, washer, tapos ito na. Ayan. Yan, hihigpit na yun siya. Then dito, testing lang natin, mayroon natin ikabit. Then may kasama na rin pala siyang tawag ito, yung lock nung sa camera. Hindi natin kahigpitan kasi baka maputol. Yan, may allen na rin wrench. So siguro itong part na to hindi natin sure, pero sige, testing natin do sa phone. Hindi ko sure kung paano magiging ayos niya. Medyo mahaba kasi yung cellphone ko eh. Hello lang. Pabili po. Wait lang ha. Ano po? Alright, back to video guys. Sorry, may bumili ulit. So, bali yung dito pala niya sa gilid is naka-fix. I-fix siya. Since wala naman siyang parang clue, ito lang sa baba at sa taas. So, mamaya na natin i-fix siguro. Pag nakalapat. Hindi, pwede naman. Kasi pantay yung phone ko dito. Pantay dito sa gilid. So, naka-specific. So, pwede pala, no? Pwede natin i-fix kasi parang naka-specific siya sa gagamitin mong phone. So, yan. Try natin higpitan. So, kabit natin ngayon sa motor. Alright, so ito yung nakakabit sa atin ngayon, yung old version. Hindi ko sure kung anong version to, pero ito yung panghigpit niya, ito yung knob. Then mirror type pa rin syempre. Tapos yung paghigpit ng cellphone, ito. Ayan, yung pihitan dyan. So since nalaglagan nga ako ng salamin dito, napuputol yung pinagkakabitan ng side mirror, nilipat ko dito. Then mas matibay kasi yung nito, yung pinagkakabitan nito kasi kasama siya sa brake master.
So, bali lilipat ulit natin dito sa kabila yung bagong version since na andito yung silinyador. So, pag nagdadrive tayo, ang hirap nung paganto-ganto tayo. So, para madaling magkuting-ting kapag nandito. Alright guys, back to video tayo. Sorry, may bumili uli. So, ayan yung magiging setup natin, no. Dito natin magkakabit. So, bali nakakabit sa ating side mirrors yung Street King natin na na-pull yun ng brand pero formang Street King. So, bali, kailangan lang natin tanggalin is ito. Itong takip nito, then Allen wrench lang yan. Diba? Naku, madali na itong tanggalin kasi medyo naputol na yung ngipin yan. Ganyan lang natin ang tanda para hindi na ako magsesentro mamaya. Naikit na kasi yun dito niyan eh. Para hindi na mahirapang mga katas. Yun lang. Parang alang-alin. So, mamaya na naman. Ayan natin yung gamitin natin to. Lang. So tumatama siya dito, no? Matay. Galing ko muna to. Natin ang paraan. Masyadong malaki yung stem niya. Kumpara dun sa isa. Ayun o. Manipis lang. Ito makapal. Mukhang mapapabili tayo ng bagong tornilyo. Kasi dito siya nagmamatch. Hindi naman pwede. Tingnan natin. Problema tayo. Hindi nakapit. Change of plan. Try natin sa kabila.
Pwede. Yari tayo nito kay Mrs. Hindi ko... Mas makapal kasi yung ganito niya kumpara dito sa nakakabit. Eh yung tornilyo natin dito, maikli lang. Mukhang masesermonan pa tayo mamaya. So, wala nang sentro-tentro. Tingnan muna natin kung may kakabit natin. Sensya na, umingay sa labas kasi tayo eh. Sa labas ng bahay. Ayun o, masyadong maliit siya. O, masyadong maiksi. So, kakapusin talaga siya pag kinabit natin. Ayun o. Nakakabit kaya to nang ganito lang yung allowance. Tama talaga siya eh. Tama oh. Lagot tayo. Isa pa. Try natin to last. Pag ito hindi pa rin nag-work, napapabili tayo ng natin side mirror bolts na mahaba. 10 by 35 mm ba yun? Hindi ko sure. Basta bibili tayo. And yari na naman. Pasok muna natin. Parang magkakaroon siya ng thread eh. So, ito yung comparison guys, no? Yung mounting niya sa side mirror, ang kapal. Ito yung luma natin. Kaya pala, isang reason kung ba tayo magpapalit is, no? May damage na siya. Kaya minsan, ang hirap na niyang ipaluwagan, tapos mahirap na rin siya higpitan. Kaya, ayun. So, bali, mission failed tayo para ikabit itong bagong cellphone holder natin. So, papaalam muna tayo kay Mrs. kung pwede tayong bumili. 2 piraso lang naman yon. Pero hindi ko sure, parang 60 plus yung isa. And then, meron ako dito nung luma na hang bolts. Try ko hanapin. Then, check natin ngayon. Pag nag-work yun, kahit naka-hang bolts yung kabila, yung isa hindi muna. Then, try natin magpaalam. Wala na ako nung so abang-abang na lang. Siguro, post na natin tong video natin after natin may kabit yung dalawa natin side mirror ng okay kasama yung bago natin cellphone holder. Alright, so ayan mga tol, nakita natin ito yung luma nating gamit dito sa natin side mirror, pero di ko sure kung tugma pa rin siya dito sa adapter na gamit natin kasi parang feeling ko hindi siya napasok eh. So for now, balik muna natin yung luma para sure. Saka natin yung testing mamaya ay kabila. Expect ko naman magagamit na ngayon. Bali nasabi ko na nga pala sa miss ko yung problema din. So ayun, expect nyo na kung anong reaction. Ito ko nagulat eh. Hindi talaga siya.
lang. Nasira. Pag sinesorte ka nga naman, nasira pa yung aking ano. Ano na? Naparaan yan. So baka tanggalin natin itong nasa ilalim. Testingin natin kung mag-fit sa adapter. Humihigpit kasi siya agad eh. Hindi ko alam kung sukat yung ngipin or madumi lang siya or hindi talaga siya fit. Hindi ko kung pinitit kasi baka ma-lost thread lalo tayong kalintikan. Pero let's see. Try natin, try. Yung shocket mo ah. Pag nag-fit to, swerte. Pag hindi, malas talaga. Pag nilagyan naman natin ng washer, hindi rin. Uy. Wala na yung guide. Dito na. Okay. Hindi abot oh. Hindi abot. Isa pa. Nasok natin to guys. Hintay ko lang. Yari tayo. Nasok natin tong gagawin natin. Pag hindi, mayayari talaga tayo. Yari. 10 kunting na talaga. Lost thread mga tol. My gods. So yun naputol na yung video natin kanina, lobat na pala yung battery. So ito, last resort. May nakita akong chance. Let's see kung mag-work. So, binukso ko yung adapter. Tataas nga lang yung side mirror natin.
Sige. Nalay nyo. Nalay natin mag-work. Hopefully. Lang. Kabit natin muna to. Wow, may hirapan tayo kasi ang laki kasi niya eh. Taas. Karoon pa ng awang. Washer. Kaya natin washer. Okay pa ba siyang tingnan? Parang ang taas. Taas, no? Kaya lang, no choice kasi. Wait lang, tanggalin ko lang. Adjust lang natin yung first ko nitong yung mounting ng holder natin, seat holder. May pag-asa eh. Check natin sa kaka. Pero yung may space pa rin. So, hahanap tayo ngayon ng pwesto. Hindi tayo mahirapan mag-adjust. Problema kasi pag dito, ang tatakloban yung voltmeter natin. Possible naman nakaganito. One thing for sure mga tol, pag medyo humigpit na siya, hindi talaga siya naiikot. Hanggang ganito kasi, tatama to sa ating side mirror. Pwede ba ito ibaliktad? Ay, hindi. Kasi may ano siya eh. Harap tayo ng mas maikling knob. Yan ang problema natin ngayon. Yung pwestohan naman ito. Nagamit natin. Problema, yung pwesto ang problema, ang hirap hanapan. Kasi may mga tumatamang parts. Alam ko nakakalabasan na ito. Laki niya masyado. Ito pwede. Sige. Tatakloban nga lang yung voltmeter. So, di ba na? For the sake lang mga try natin ito. Kung hindi ito mga, kung ito sumasabit yung daliri, hindi sumasabit yung daliri ko dito sa paligid. Kita baka mas madali kang na-adjust kumpara doon sa nakakabit dati. Testing. So, parang tumaas lang talaga ng bahagya to. Pero, kaya naman ihabol yung kabila, huwag lang titingnan yung tama. Ayan, tingin ko mas okay ito. Hindi naman sagabal dito sa akin. So, for now, gagalaw ba siya? So, for now, lang natin ito. Okay, guys. Okay, mga tol. So, ayun yung itsura niya ngayon mga tol, no? Ay, gabit natin. So, pag titingnan natin dito, ayan, ayan. Mukhang may hindi talaga pantay, no?
Ito pala. Ang laki ng ano. Kita kasi mamaya gawa natin yan ng paraan. So, bale, pagka nakasakay tayo, ganyan yung cockpit natin. Shala cockpit. So, bale, ganito yung magiging ano natin, no? View. So, testingin natin na may phone na mga tol. So, pagkabit, push lang natin yung phone. Yan na. Yan na siya. Mas madali siyang ikabit kumpara do sa nakaraan kasi maghihigpit-higpit ka pa eh. Diba? Yan na siya oh. Uy. Buhay. So, ganyan siya pag may phone. Yan. Saan na yung waist natin? Okay. Tingnan natin kung pwede pa nating matilt ng konti. Pero sa akin, sakto na eh. Yan eh, oh. Sakto na. Hindi naman sa gabal. Sakto lang siya, sakto. So, nagawa natin ng paraan, no? Alright. So, yun muna mga tol. Nagawa naman natin siya ng paraan. Naikabit naman natin kahit pa paano. So, bali yung setup niya. May adapter dito, tapos yung nakuha natin, spare natin na adapter. Luckily, sukat siya dito. Ayan o. Hindi nga lang siya ganong lapat kasi, ewan ko siguro, pero mahigpit na siya eh. Pero siguro okay na yan. Itong part na to, yan. Sorry, hindi pala kita. Mahigpit naman na, pero parang may awang lang siya. Siguro may shape yung ilalim niyan. Hindi ko gano'n napansin eh. Kasi ang problema naman natin ngayon itong isang to, naputol na yung mga clip na pandikit dito. So, hindi ko nabibidyoan yung pag-repair ko dyan. Siguro tanggalin ko na lang tong mga nasa ilalim. Since nasa ilalim naman yan, ito, yung takip. Tapos yun na ililipat ko. Yung kabila kasi, sira na rin yan eh. Medyo kalog na rin yan, oh. Ayan, rinig nyo. Then, yan. Yan naman siya. Tapos, syempre, testingin natin yung ano natin ng camera dito. Ang problema, sa sobrang laki ng cellphone ko, ang taas niya, no? So, ang mangyayari niyan is, hindi tayo siguro gagamit ng phone kapag ilalagay natin yung camera natin dito sa harap. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kahit anong ikot mo dyan, mga tol. Pansinin nyo to. Hindi yan iikot. Ito, umiikot. So, bale, kailangan mo tong part na to para dito. Yan. Yan yung magiging knob mo. Yan yung magiging pangpihit mo. Pang-adjust. Alright. So, yun muna. Hanggang dito muna tayo mga tol. Then, yung successful naman yung pagkakabit natin. Nakailang try lang talaga tayo. Sayang, hindi umano dito eh. Hindi kasi tugma yung connector na spare natin. Yung adapter para sa side mirror. So, titingnan natin kapag naka-order na tayo ng yung para dito. Yung para sa side mirror na 10x35 kung di ako nagkakamali. Pero check natin. So, sa ngayon, stay muna to dito. Then, tetestingin natin mamaya pagbili natin ng fans. Alright? Ride safe!